Natagpuan ko ang anak kong si Andoy na nakahandusay sa isang kanal sa tabi ng kalsada, halos walang malay. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang mukha niya ay maga, at ang labi niya ay basag. Hindi ito aksidente. Sa kaunting lakas na natitira sa kanya, bumulong siya. Tatay, si Don Ricardo Alcantara. Sabi niya, ang dugo raw natin ay napakababa upang magtagumpay. Ang galit na bumalot sa aking dibdib ay isang bagay na hindi ko naramdaman simula nang pumanaw ang aking asawa. Inatake ni Don Ricardo Alcantara ang dangal ng aking anak at isinapanganib ang kanyang buhay. Sinaktan niya ang aking anak. Ngayon, sisirain ko ang kanyang mundo. Nakaharap na ba kayo sa isang makapangyarihang tao na nag-akalang kaya kayong yapakan dahil sa inyong pinagmulan? Magkomento sa ibaba at sabihin kung saang bayan ninyo kami pinapanood. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento tungkol sa pagtatanggol sa tama. Dumating ang tawag bandang 7:30 ng umaga habang isinisilbi ko ang aking unang tasa ng kape. Sinabi ng boses ng isang estranghero na may natagpo ang sugatang binata sa pambansang Daan 20. At nang banggitin nila ang pangalan ni Andoy, nawala ang tasa ng kape sa aking mga kamay at nabasag sa sahig ng kusina. Mas mabilis akong nagmaneho kaysa kailanman sa aking buhay. Ang puso ko'y kumakabog sa aking mga tadyang sa bawat kilometro. Ang San Jose ay noon pa may isang tahimik na bayan kung saan kilala ng mga kapitbahay ang pangalan ng isa't isa at ang pinakamalaking alalahanin ay kung makakarating ba ang lokal na koponan sa kampeonato ng estado. Ang mga umaga ng Oktubre, tulad nito, ay karaniwang nagdadala ng amoy ng nasunog na dahon at ang tunog ng banda ng paaralan na nagsasanay. Sa halip, hawak ko ang aking anak na walang malay sa tabi ng isang kalsada sa probinsya na nanginginig ang mga kamay habang dinayal ko ang 911. Sa community hospital ng San Jose, lumakad ako sa malinis na pasilyo tulad ng isang hayop na nakakulong. Si Andoy ay noon pa man ay kakaiba na kahit noong bata pa. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng video game, siya ay nasa aming garahe. Nagbabaklas ng mga lumang radyo at muling binubuo ang mga ito ng mas mahusay kaysa dati. Ang nanay niya, naway nasa piling na siya ng Diyos, ay madalas sabihin na may mahika sa kanyang mga daliri. Wala na siya sa loob ng 10 taon, ngunit naririnig ko pa rin ang boses niya na nagsasabing, ang batang iyan ay gagawa ng isang kahangahangang bagay balang araw. Nang sa wakas ay idinilat ni Andoy ang kanyang mga mata, ang sakit na nakita ko roon ay hindi lang pisikal. Tinadtad nito ang aking puso. Tatay. Ang boses niya ay halos isang bulong, magaspang at pilit. Nandito ako, anak. Ligtas ka na ba ngayon? Mahinahon kong pinisil ang kanyang kamay. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Nahirapan si Andoy na umupo, umuungol sa bawat galaw. Si Don Ricardo Alcantara, tatay, ang ama ni Mayumi. Lumabas ang pangalan na parang lason. Gusto niya na ibigay ko sa kanya ang aking gawa, ang lahat ng binuo ko sa loob ng nakalipas na 2 taon. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking presyon ng dugo. Si Don Ricardo Alcantara ay itinuturing na parang hari sa San Jose. Siya ang nagmamay-ari ng kalahati ng distrito ng negosyo. Siya ay umupo sa bawat mahalagang board meeting at may mas maraming pera kaysa sa sentido kumon. Ngunit hindi ko inakala na may kakayahan siyang gumawa ng ganitong uri ng karahasan. Ano ba talaga ang gusto niya kay Andoy? Tumingin sa ibang direksyon ang aking anak, mahigpit na nakakuyom ang kanyang panga. Isang mahalagang bagay, tatay. Isang bagay na maaring magpabago ng lahat, ngunit nang tumanggi akong ibigay ito ng ganoon lang, mahina niyang itinuro ang kanyang basag na mukha. Nilinaw ng kanyang mga tauhan ang kanilang punto. Ang galit na lumalaki sa aking dibdib ay iba sa anumang naramdaman ko simula ng libing ni Aling Celia. Hindi lang ito tungkol sa negosyo o pera. Ito ay tungkol sa isang makapangyarihang tao na nag-akalang kaya niyang durugin ang sino mang humarang sa kanyang daan. May sinabi pa siya, tatay. Bumaba pa ang boses ni Andoy. Sabi niya, ang mahihirap na tulad natin ay hindi raw nararapat magkaroon ng mahahalagang bagay na ang mga taong tulad natin ay dapat malaman ang ating lugar at maging mapagpasalamat sa anumang mumo
na ipagkakaloob ng mayayaman sa atin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin tulad ng isang malaking martilyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa trabaho ni Andoy o sa kasakiman ni Alcantara. Ito ay tungkol sa dignidad, respeto at ang karapatan ng bawat tao na ituloy ang kanilang mga pangarap anuman ang kanilang bank account. Hinawakan ni Andoy ang aking braso nang may nakakagulat na lakas. Tatay, sa tingin ko ay nasa mas matinding panganib tayo kaysa sa inaakala natin. Ang pag-uwi ay tila mas mahaba kaysa sa dati habang umaalingaw-ngaw sa aking isip ang babala ni Andoy. Nang makapasok na kami sa aming bahay sa Calle Mabini, tinulungan ko siyang umupo sa kanyang paboritong silya at inilapit ang lumang silya ni Aling Celia. Ngayon, sabi ko, kailangan kong sabihin mo sa akin kung ano eksakto ang gusto ni Don Ricardo. Kung nasa panganib tayo, kailangan kong maintindihan kung ano ang kinakaharap natin. Nagningning ang mga mata ni Andoy nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang trabaho. Tatay, natatandaan mo ba noong 12 anyos ako at kinabit ko ulit ang kable ng garahe para magamit ni nanay ang makinang panahin niya habang ginagamit mo ang iyong mga gamit sa kuryente? Ngumiti ako sa kabila ng lahat. Napakasaya ng nanay mo. Sabi niya ay, nalutas mo ang isang problema na nagpapahirap sa amin. Sinabi niya sa akin noong gabing iyon, Andoy, hindi ka lang nag-aayos ng mga bagay, pinapaganda mo sila, balang araw ay babaguhin mo ang mundo. Lumakas ang kanyang boses. Iniisip ko ang mga salitang iyon araw-araw, tatay. Naramdaman ko ang presensya ni Aling Celia na parang tumatango siya bilang pag-apruba. Ang pinagtatrabahuhan ko ay isang sistema ng imbakan ng renewable energy, sabi ni Andoy, na lumapit sa kabila ng kanyang mga sugat. Parang isang super efficient na baterya na kayang mag-imbak ng solar at wind energy ng ilang buwan sa halip na oras lamang. Kaya nitong bigyan ng kuryente ang buong komunidad sa panahon ng brownout at gawing maaasahan ang malinis na enerhiya sa buong taon. Ang hilig sa kanyang boses ay nagpapaalala sa akin kay Aling Celia, ngunit nakikita ko ang takot sa ilalim ng kanyang emosyon. Paano nalaman ni Don Ricardo? Binanggit ni Mayumi ito sa isang family dinner. Akala niya ay maaaring mamuhunan siya, tumulong sa mga patente at pondo. Umiling si Andoy ng may pait. Sa halip, nakita niya ang senyales ng pera at ginusto niya ang lahat. Ano ang inalok niya sa iyo? 2.5 milyong piso, pipay 500,000, para sa lahat. Ang aking pananaliksik, mga prototype, patente, tinawag niya itong mapagbigay na kompensasyon para sa isang proyektong pampalipas oras. Mahigpit na kinuyom ni Andoy ang kanyang mga kamay. Tatay, maaari itong magkakahalaga ng bilyong piso. Maaari nitong baguhin kung paano binibigyan ng enerhiya ang bansa. Gusto niya itong bilhin sa presyo ng isang kotse. Ang galit na iyon ay bumalot sa akin. At nang tumanggi ka, nagbigay siya ng isang malamig na ngiti at sinabing ako ay nagiging hangal na ang mga taong tulad namin ay dapat maging mapagpasalamat kapag nag-aalok ng mga oportunidad ang aming mga nakatataas. Lumakas ang boses ni Andoy. Binalaan niya ako ng mamahaling demanda, mga pagtatalo sa patente na maaaring tumagal ng ilang taon at ikabangkrap ang mga pamilyang tulad namin. Ang tindi ng kanyang kalupitan ay nagpakaba sa akin. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagdurog ng mga pangarap, pagpapanatili sa mga taong tulad namin sa aming lugar. Nang tumanggi pa rin ako, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan. Tumingin sa aking mga mata si Andoy ng may determinasyon na nakilala ko mula sa kanyang ina. Ang teknolohiyang ito ay maaaring magpabago ng lahat, tatay. Kaya niya ito gustong-gusto, ngunit hinding-hindi ko ito ibibigay sa kanya. Anuman ang gawin niya sa amin. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon, nakatingin sa kisame at iniisip ang mga salita ni Andoy. Nang sumikat ang araw, alam kong hindi namin ito kayang harapin ng mag-isa. Si Don Ricardo Alcantara ay may pera, koneksyon at tila walang moralidad. Kailangan namin ng isang taong may karanasan sa pakikitungo sa mga delikadong tao. Doon ko naisip si Mang Gabi,
Ang kuya ko ay nagsilbi ng 2 termino sa giyera at gumugol ng 30 taon bilang detektib ng pulis sa Maynila bago nagretiro sa kanyang sakahan malapit sa San Jose. Kung may makakatulong sa amin upang malampasan ang kaguluhang ito, siya iyon. Tinawagan ko siya ng 6 ng umaga. Lito. Ang magaspang na boses ni Mang Gabi ay narinig sa telepono. Agad na alerto sa kabila ng maagang oras. Ayos ba ang lahat? Kailangan ko ang tulong mo, Gabi. Si Andoy ay nasa seryosong problema at hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Paparating na ako agad. Tapat sa kanyang salita, dumating si Mang Gabi sa loob ng 1 oras. Ang kanyang lumang pickup truck ay pumasok sa aming driveway habang sinisimulan ko ang aking pangalawang kape. Sa edad na 70, kumikilos pa rin siya ng may tiwala ng isang taong gumugol ng mga dekada sa pakikitungo sa pinakamasamang iniaalok ng sangkatauhan. Umupo kami sa paligid ng mesa ng kusina, ang parehong mesa kung saan inilatag ng aming ama ang kanyang mga plano sa pagkakarpintero at itinuro sa amin na ang tunay na lalaki ay pinoprotektahan ang kanilang pamilya gamit ang kanilang utak, hindi lang sa lakas. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ni Mang Gabi. Kinuha ang isang maliit na notebook na bahagi na ng kanya tulad ng kanyang mga kamay na makalyo. Inilahad ko ang buong kwento, ang imbensyon ni Andoy, ang alok ni Don Ricardo, ang pambubugbog, ang mga banta. Nakinig si Mang Gabi nang hindi sumasabat. Paminsan-minsan ay nagtatala, ganap na gumagana ang kanyang mga instinct ng pulis. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang silya at pinag-aralan ako ng kanyang matatalim na asul na mata na nagtanong na sa hindi mabilang na mga suspek. Hindi lang ito negosyante, Lito. Ito ay isang maninila. Ang boses ni Mang Gabi ay naglalaman ng bigat ng karanasan. Ang mga taong tulad ni Don Ricardo ay hindi nakakarating sa kanilang kinaroroonan sa pamamagitan ng paglalaro ng patas. Nakarating sila roon sa pamamagitan ng pag-alis ng sinumang nagbabanta sa kanilang imperyo. Si Andoy, na tahimik na nakikinig mula sa sala, ay lumapit sa kusina. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Tito Gabi? Binuksan ni Mang Gabi ang kanyang laptop, isang sorpresa para sa isang taong kaedad niya, at nagsimulang mag-type. Mayroon pa rin akong mga kontak sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Hayaan mong imbestigahan ko ng kaunti ang iyong si Ginoong Alcantara. Sa loob ng sumunod na oras, pinanood namin si Mang Gabi na gamitin ang kanyang mga kontak, mga tawag sa mga dating kasamahan, paghahanap sa mga pampublikong record, pagtatapat ng mga negosyo sa mga kahina-hinalang insidente. Ang lumitaw na larawan ay nagpatindig ng aking balahibo. Tingnan ninyo ang pattern na ito, sabi ni Mang Gabi na ipinaharap sa amin ang screen. Sa nakalipas na 15 taon, hindi bababa sa 6 na may-ari ng maliliit na negosyo sa lugar na ito ang nagkaroon ng aksidente o problema sa kalusugan pagkatapos tanggihan ang alok ni Alcantara na bilhin ang kanilang ari-arian. Nag-click siya sa mga artikulo ng pahayagan, isang may-ari ng restaurant na namatay sa isang aksidente sa sasakyan 2 linggo matapos tanggihan ang alok ni Alcantara na bilhin ang kanyang negosyo. Isang magsasaka na nagkaroon ng misteryosong atake sa puso sa edad na 45 pagkatapos tanggihan ng kanyang pamilya na ibenta ang kanilang lupa. Isang founder ng kumpanya ng teknolohiya na tuluyang nawala, nag-iwan lamang ng isang tala tungkol sa mga panggigipit ng pamilya. Hindi lang nagnanakaw ng negosyo ang taong ito, malungkot na sabi ni Mang Gabi. Inaalis niya ang mga hadlang. At sa ngayon, Andoy, ikaw ang kanyang pinakamalaking hadlang. Ang kusina ay nanahimik, maliban sa tiktak ng lumang orasan sa dingding ni Aling Celia. Naramdaman kong malinaw kong nakikita si Don Ricardo Alcantara sa unang pagkakataon, hindi lang bilang isang sakim na negosyante, kundi bilang isang bagay na mas mapanganib. Kaya, ano ang gagawin natin? Tanong ko. Isinara ni Mang Gabi ang laptop at tumingin sa aming dalawa. Kailangan natin ng konkretong ebidensya ng kanyang mga krimen at kailangan natin ng isang taong nakakaalam ng kanyang mga operasyon mula sa loob. Isang taong sapat na malapit para... Tumunog ang telepono. Pinutol ang tensyon na parang kutsilyo. Lahat kami ay nanigas, nakatingin dito.
Iyan ang maaaring maging sagot natin, mahinang sabi ni Mang Gabi. Ang boses sa kabilang linya ay malumanay, nanginginig, at walang duda na kay Mayumi. Mang Lito, ako po si Mayumi Alcantara. Kailangan ko po kayong makausap ng personal. Ito po ay tungkol kay Andoy at sa ginawa ng aking ama sa kanya. Tinaasan ng kilay ni Mang Gabi, ngunit nakita ko ang pag-ikot ng mga gulong sa kanyang isip ng detektib. Ito mismo ang internal na koneksyon na kailangan namin. Saan mo gustong magkita? Tanong ko. Sa Plaza Central, sa tabi ng lumang batong tulay, sa loob ng 2 oras. Pakiusap, Mang Lito, hindi ko kayang mabuhay sa sarili ko na alam ang kanyang ginawa. Naputol ang linya, naiwan kaming 3 na nagtinginan sa mesa ng kusina. Maaari itong isang patibong, babala ni Mang Gabi, ngunit ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na hindi talaga siya naniniwala doon. Hindi, sabi ni Andoy ng matatag. Si Mayumi ay hindi tulad ng kanyang ama. Siya ay mabuting tao, tatay. Kung nakikipag-ugnayan siya sa atin ay dahil gusto niyang tumulong. Pagkalipas ng 2 oras, nakita ko ang aking sarili na naglalakad sa Plaza Central, kung saan madalas naming dinadala ni Aling Celia si Andoy para pakainin ang mga pato noong bata pa siya. Malamig ang hapon ng Oktubre, may mga ginintuang dahon na kumakaluskos sa ilalim ng aking mga paa habang naglalakad ako patungo sa batong tulay na nandoon na mula pa noong 1930s. Si Mayumi ay naghihintay na, nakaupo sa isa sa mga lumang batong bangko. Mas maliit siya tignan, tila marupok sa kanyang navy blue na coat. Ang kanyang buhok na blonde, na karaniwang perpekto, ay nakapusod ng simple. Nang makita niya akong papalapit, mabilis siyang tumayo. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay sa harap niya. Mang Lito, salamat po sa pagpunta. Ang boses niya ay matatag, ngunit nakita ko ang pagkakasala at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Kailangan ninyong malaman na wala akong ideya kung ano ang pinaplano ng aking ama. Nang umuwi si Andoy, bugbog sarado ng ganoon. Huminto siya, huminga ng nanginginig. Kailanman ay hindi pa ako gaanong nahiya sa pagiging Alcantara. Umupo ako sa bangko, iginawi ang kamay ko na umupo siya sa tabi ko. Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo, Mayumi. Umupo siya, nag-iwan ng espasyo sa pagitan namin na parang hindi siya karapat-dapat na masyadong malapit sa isang taong sinaktan ng kanyang ama ang pamilya. Noong lumalaki ako, lagi akong nagtataka tungkol sa mga negosyo ng aking ama, simula niya. Ang mga kakumpetensya ay biglang nagpasya na ibenta ang kanilang mga kumpanya ng mas mababa sa kanilang halaga. Ang mga taong sumasalungat sa kanyang mga proyekto ay nagkaroon ng biglaang problema sa pananalapi o problema sa kalusugan. Bumaba ang kanyang boses. Sinasabi ko sa sarili ko na nagkataon lang na ang mga matagumpay na negosyante ay laging may mga kaaway na nagkakalat ng tsismis. Isang jogger ang dumaan at naghintay si Mayumi hanggang sa hindi na marinig bago nagpatuloy. Ngunit pagkatapos ng nangyari kay Andoy, nagsimula akong mas magbigay pansin. Talagang nakikinig sa kanyang mga tawag, pinapanood ang kanyang mga pulong. Lumingon siya at direktang tumingin sa akin. Mang Lito, ang aking ama ay hindi lang isang negosyante. Systematically niyang sinisira ang sinumang humaharang sa kanyang daan sa loob ng maraming taon. Ang sakit sa kanyang boses ay totoo at naniwala ako sa bawat salita niya. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Mahinahon kong tanong. Dahil mahal ko si Andoy, simple niyang sabi. At dahil hindi ako makatayo na lang at panoorin ang aking ama na saktan ang mas maraming inosenteng tao. Naging kasapakat ako sa aking katahimikan ng napakatagal. Ikinuha niya ang kanyang kamay sa kanyang bag at kinuha ang isang maliit na susi. Ito ang susi sa pribadong opisina ng aking ama sa bahay. Nagtatago siya ng mga file doon, mga record ng bayad sa ilang tao, mga litrato, mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang ginagawa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ang maaaring ebidensya na sinabi ni Mang Gabi na kailangan namin. Mayumi,
kung malaman ng iyong ama na tinulungan mo kami. Alam ko po ang mga panganib, putol niya. Ngunit alam ko rin kung saan niya itinatago ang mga record na maaaring magbunyag ng lahat. Mga transaksyon sa pananalapi, korespondensya sa kanyang mga kasosyo, ebidensya ng mga bagay na magpapabilanggo sa kanya habang buhay. Tumayo siya, pinatag ang kanyang coat. Kailangan nating kumilos sa loob ng ilang araw bago siya gumawa ng susunod niyang hakbang. Narinig ko siya sa telepono kaninang umaga. Hindi pa po siya tapos sa inyong pamilya, Mang Lito. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Si Mayumi ay papasok sa opisina ng kanyang ama sa panahon ng kanyang pulong ng Huwebes ng gabi habang si Mang Gabi at ako ay magmo-monitor mula sa aking pickup truck sa ibaba ng kalsada. Testing. Ang bulong ni Mayumi ay narinig sa maliit na earpiece. Naririnig niyo po ba ako? Malinaw, sagot ni Mang Gabi. Mayroon kang marahil 2 oras. Kunin mo ang lahat ng kaya mo at umalis ka. Ang mansyon ng mga Alcantara ay nakatayo laban sa kalangitan sa gabi tulad ng isang gothic na kuta. Sa pamamagitan ng binokular, nakita namin si Mayumi na naglalayag sa madilim na pasilyo gamit ang flashlight ng kanyang telepono. Nasa opisina na po ako, bulong niya habang ginagamit ang susi. Ang aking mga kamay ay pinagpapawisan. Kung mahuli siya ni Don Ricardo, nasa loob na po ako. Nako, ang daming file. Sa loob ng sumunod na oras, narinig namin si Mayumi na sinusuri ang mga record ng kanyang ama. Ang larawang ipininta nito ay nagpabaliktad ng aking sikmura. May isang cabinet ng file na may label na acquisitions. Ngunit hindi ito normal na deal sa negosyo. Mga litrato ng mga pamilya na pinapaalis, mga bayad sa isang taong tinatawag na tagalinis. Mga medical records na hindi makatwiran. Nagpalitan kami ni Mang Gabi ng malungkot na tingin. Ang mga nawawalang pamilya, ang mga maginhawang aksidente, lahat ay dokumentado na parang isang baluktot na ledger. Kinokopya ko po ang lahat sa isang USB, kumukuha ng mga litrato bilang backup. Mga bayad na nagmula pa 50 na taon na ang nakakaraan. Mga pangalan na nakilala ko, ang mga Herrera, ang mga Torres. Natatandaan ko ang parehong pamilya. Ang mga Herrera ay sinasabing lumipat sa Florida pagkatapos ibenta ang kanilang bukid sa murang halaga. Ang mga Torres ay nagsara ng kanilang restaurant pagkatapos ng biglaang pagkakasakit ni Ginang Torres. Ngayon, naiintindihan ko kung ano talaga ang nangyari. Mayumi, gaano katagal pa? Tanong ni Mang Gabi nang may pagkaapura. Malapit na po akong matapos. Nasa desk na po ako. Sandali lang. Ang boses niya ay nagbago. Naging tensyonado sa takot. May folder na may label na Future Projects. May pangalan po ni Andoy. Nagyelo ang aking dugo. Ano ang nakasulat? Garrett Situation sa itaas na may mga litrato ng aming bahay. Ang iyong schedule ng trabaho, ang pang-araw-araw na gawain ni Andoy. Hindi lang ito ang imbensyon, nagpaplano na siya ng mas malaki. Bago ako makasagot, narinig namin ang tunog ng makina ng sasakyan na papalapit. Mayumi, sabi ni Mang Gabi ng biglaan, may paparating. Imposible. Hindi natatapos ang pulong ni tatay bago maghating gabi. Isang pinto ng sasakyan ang bumagsak. Sa pamamagitan ng binocular, nakita namin ang mga ilaw na umiilaw sa driveway. Ang Mercedes ni Don Ricardo ay bumalik ng maaga. Maaga pong bumalik si tatay. Ang boses ni Mayumi ay tensyonado sa takot. Kailangan ko pong lumabas ngayon. Kaya mo bang makarating sa iyong kwarto? Tanong ni Mang Gabi. Hindi ko alam. Palagi niyang tinitignan ang kanyang opisina pagdating niya sa bahay. Kung makita niya ako dito, bumukas ang pangunahing pinto. Sumulpot ang silweta ni Don Ricardo, papunta na sa kanyang office wing. Mayumi, kumilos ka na ngayon. Mahigpit kong bulong. Ano man ang mangyari, lumabas ka diyan. Tumunog ang telepono pagkasikat ng araw. Nagising ako mula sa isang hindi mapakaling gabi na nag-aalala para kay Mayumi. Ipinapakita ng caller ID ang isang hindi kilalang numero, ngunit may nagsabi sa akin na sagutin. Mang Lito? Ang boses ay malalim at kinakabahan. Pangalan ko po ay Mang Rodel.
Dati po akong nagtatrabaho kay Don Ricardo Alcantara. Kailangan po nating mag-usap. Umupo ako sa kama, agad na alerto. Tungkol po sa inyong anak, tungkol po sa planong gawin ni Alcantara sa inyong pamilya. Hindi ko na po ito kayang sikmurahin pa. Pagkalipas ng 2 oras, kami ni Mang Gabi ay naglalakad sa ambon ng umaga patungo sa simbahan ni Santa Maria sa labas ng San Jose. Ang lumang batong gusali ay nandoon na mula pa noong ika-9 na siglo, isang lugar kung saan naghanap ng kanlungan at kapatawaran ang mga henerasyon ng pamilya. Nakita namin ang 2 lalaki na naghihintay sa pinakahuling bangko. Ang isa ay mas matanda, marahil nasa 55, na may makalyong kamay at naghihirap na mga mata. Ang mas bata, marahil nasa 30s, ay kinakabahan na tumitingin sa mga pinto. Ako si Mang Rodel, sabi ng mas matandang lalaki, tumayo habang kami ay lumalapit. Ito ang kapatid kong si Boyet. Pareho kaming nagtrabaho kay Alcantara, bagamat sa iba't ibang kapasidad. Ang mga instinct ng detektib ni Mang Gabi ay lubos na gumana. Anong uri ng trabaho? Bumagsak ang balikat ni Mang Rodel. Ako ang matatawag mong taga-solusyon ng problema. Sa loob ng 11 taon, kapag may humaharang sa daan ni Alcantara, sinisiguro ko na pag-iisipan nilang muli ang kanilang posisyon. Ang bigat ng kanyang pagtatapat ay bumalot sa amin na parang isang mabigat na kumot. Ang taong ito ay naging bahagi ng makinang sumira sa mga pamilya. Bakit ka lumalapit ngayon? Tanong ko. Dahil may anak akong babae, sabi ni Mang Rodel ng mahina. Halos kasing edad siya ng anak nyo, nakatira sa Maynila. Nang marinig ko ang ipinag-utos ni Alcantara na gawin kay Andoy, nakita ko ang mukha niya sa halip ng kanya. Huminto siya, nakikipaglaban sa emosyon. Hindi ko na po ito kayang maging bahagi pa. Si Boyet ang unang nagsalita, nanginginig ang boses niya. Ako po ay nagtatrabaho sa komunikasyon, nagmo-monitor ng mga tawag, nagre-record ng mga usapan para sa insurance. Mayroon akong mga recording ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na digital na aparato, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Mga tawag sa telepono kung saan tinatalakay ni Ginoong Alcantara ang pag-alis ng mga kakumpetensya. Pagtatakip sa mga aksidente na hindi naman talaga aksidente. Pagbabayad sa mga tao para mawala. Lumapit si Mang Gabi. Gaano katagal na ang mga recording na ito? Kasing aga po ng kahapon, sagot ni Boyet. Pagkatapos po ng pagbisita ng inyong manugang sa kanyang opisina kagabi, gumawa siya ng ilang tawag. Alam po niya na may pumasok doon. Nagyelo ang aking dugo. Mayumi, ligtas ba siya? Sa ngayon po, sabi ni Mang Rodel, ngunit hindi na magtatagal. Naghihinala si Alcantara ng pagtataksil sa pamilya at iyan po ay isang bagay na hinding-hindi niya kinukonsinti. Inaktibo ni Boyet ang aparato at biglang pinuno ng malamig na boses ni Don Ricardo ang sagradong espasyo. Ang problemang Garrett ay lumala na lampas sa simpleng pananakot. Kailangan natin ng permanenteng solusyon, isang bagay na tila natural na natural. Gusto kong ayusin ang buong pamilya, tatay, anak, at ang aking taksil na anak na babae kung kinakailangan. Nagpatuloy ang recording na may nakakapanindig balahibong mga detalye tungkol sa mga oras, pamamaraan, at paglilinis. Parang nakikinig ka sa isang nagpaplano ng operasyong militar, maliban na ang target ay ang aking pamilya. Kailan ito na-record? Tanong ni Mang Gabi. Pinananatili siyang nakatutok sa kabila ng takot. Kagabi po, bandang 11:30, sagot ni Boyet. Pagkatapos po niyang matuklasan na may pumasok sa kanyang opisina, tumingin sa aking mata si Mang Rodel. Mayroon pa. Plano niya ang tinatawag niyang pangwakas na solusyon bukas ng gabi. Magdadala siya ng mga espesyalista mula sa labas ng probinsya, mga taong walang koneksyon sa lokal na maaaring gawin itong tila isang trahedyang aksidente. Ang simbahan ay tila lumamig sa aming paligid. Bukas ng gabi, wala pang 24 oras. Plano niyang kumilos bukas ng gabi, patuloy ni Mang Rodel. Mayroon tayong wala pang 24 oras bago siya kumilos laban sa inyong pamilya. Pagsapit ng 4 ng hapon, ginawa naming isang maingat na inihandang patibong ang simbahan ni Santa Maria.
Ang dating mga kontak sa pulisya ni Mang Gabi ay nagbigay sa amin ng propesyonal na kagamitan sa pagre-record na nakatago sa buong santuwaryo tulad ng mga elektronikong anghel na nagbabantay sa aming desperadong pagsisikap. Ito ang ating tanging pagkakataon, sabi ni Mang Gabi, habang inaayos ang isang maliit na mikropono sa likod ng krus sa altar. Kung maghinala si Don Ricardo ng anumang bagay, magtatago siya at wala na tayong ibang pagkakataon. Umupo si Andoy sa bangko sa harap, nakikita pa rin ang kanyang mga pasa, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata ng determinasyon. Dapat ako ang pain, sabi niya sa ikatlong pagkakataon. Ang invention ko ang gusto niya, hindi po ba? Matatag kong sinagot. Naaalala ang mga salita ng aking ama tungkol sa pagprotekta sa pamilya ng may karunungan, hindi lang sa lakas. Alam ni Boyet kung paano siya kakausapin. Ikaw at ako ay makikinig mula sa sakristya. Handa nang lumabas kapag nakarecord na natin ang lahat. Ang plano ay eleganteng simple. Tatawagan ni Boyet si Don Ricardo. Sinasabing kontrolado na ang sitwasyong Garrett at naghihintay ng huling instruksyon. Ang acoustic ng simbahan ang magsisiguro na bawat salita ay malinaw na maririnig. Pagsapit ng 5:30, ginawa ni Boyet ang tawag. Don Ricardo, si Boyet po ito. Ayos na po ang lahat. Ang pamilya ay nakakulong at naghihintay ng inyong desisyon kung paano ipagpatuloy. Sa pamamagitan ng aming nakatagong earpiece, narinig namin ang malamig na kasiyahan ni Don Ricardo. Magaling. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Kailangan itong gawin ng tama. Walang matitirang bakas, walang lead na magdadala sa akin. Habang lumulubog ang araw, nagtatapon ng mahahabang anino sa mga stained glass na bintana, kinuha namin ang aming mga posisyon. Si Mang Gabi ay yumuko sa likod ng organ. Si Andoy at ako ay nagtago sa maliit na sakristya. At si Boyet ay nakatayo malapit sa altar. Mukhang kinakabahan para sa isang taong malapit ng gumawa ng maraming krimen. Ang tunog ng mamahaling sapatos na balat sa lumang sahig na kahoy ang nag-anunsyo ng pagdating ni Don Ricardo. Pumasok siya ng mag-isa. Ang kanyang kayabangan ang nagkumbinsi sa kanya na ang sitwasyon ay ganap na kontrolado niya. Nasaan sila? Ang boses ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa sagradong espasyo, malamig at propesyonal. Sa likod na silid, Don Ricardo, kaming tatlo, ako, si Andoy at ang anak niyo, ay nakakulong at naghihintay ng inyong mga tagubilin. Pinigil ko ang aking hininga. Ito ang sandali ng katotohanan. Lumakad si Don Ricardo nang mas malalim sa simbahan, tiwala ang kanyang mga hakbang. Mabuti ngayon, makinig ng mabuti dahil gusto kong gawin ito ng eksakto. Ang tatay at anak ay kailangan nang mawala ng permanente. Gawin itong parang tumakas sila sa bayan pagkatapos nilang mapagtanto na nasangkot sila sa isang bagay na napakalaki. Isang aksidente sa sasakyan sa isang liblib na kalsada ay perpekto. Kinunan ng recording device ang bawat nakakapanindig balahibong salita. At ang aking anak na babae, patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon ng isang magulang. Pinatunayan ni Mayumi na hindi siya mapagkakatiwalaan sa katapatan sa pamilya. Kailangan siyang turuan tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtataksil. Marahil ay isang trahedyang aksidente sa kanya mismo, isang bagay na tila sinusubukan niyang tulungan ang pamilya ng kanyang nobyo na tumakas. Mahusay na ginampanan ni Boyet ang kanyang papel, tumango at humingi ng paglilinaw sa mga detalye na nagpabaliktad ng aking sikmura. Nagsalita si Don Ricardo tungkol sa aming pag-alis na parang pinag-uusapan niya ang pagsasama ng negosyo, kalkulado, metodiko, ganap na walang konsensya. Ang pinakamahalaga, sabi ni Don Ricardo, na lumapit sa kung saan kami nakatago, siguraduhin na walang anumang maaaring masubaybayan sa akin o sa aking organisasyon. Binuo ko ang aking reputasyon sa pagiging higit sa lahat ng hinala. At hindi ko hahayaang masira ito ng isang hamak na imbentor at ng kanyang kaawa-awang pamilya. Huminto siya, ininspeksyon ang simbahan ng may kasiyahan. Kapag naayos na ito,
magkakaroon ako ng ganap na kontrol sa teknolohiyang iyon ng imbakan ng enerhiya. Ang mga patente ay ililipat sa aking kumpanya, ang kita ay magiging akin, at walang sino man ang makakaalam kung paano ko ito nakuha. Kinlaro ni Boyet ang kanyang lalamunan ng kinakabahan. At ang paglilinis, Don Ricardo, siguraduhin po na walang matitira na maaaring masubaybayan sa inyo. Bumukas ng malakas ang mga pinto ng simbahan sa mismong pagtatapos ng nakakapanindig balahibong mga instruksyon ni Don Ricardo. Pinuno ang santuwaryo ng maliwanag na ilaw at ang tunog ng mga opisyal na sasakyan na huminto sa labas. Pumasok ang mga ahente ng federal na may tactical gear sa bawat pasukan, nakabunot ang kanilang mga armas at kumikinang ang mga badge sa biglaang pag-iilaw. Mga ahente ng federal, walang gagalaw! Lumingon si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa malamig na tiwala tungo sa ganap na pagkagulat sa loob ng isang pintig ng puso. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ang taong kumokontrol sa kalahati ng San Jose ay mukhang tunay na takot. Ano ang ibig sabihin nito? Hiling niya, ngunit bahagyang nabasag ang kanyang boses. Nandito ako para sa isang pribadong serbisyong panalangin. Lumapit si Agent Medina, ang pangunahing investigador, na may recording device sa kanyang kamay. Ginong Ricardo Alcantara, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa sabwatan upang gumawa ng pagpatay, pangingikil at organisadong krimen. Ang lahat ng sinabi mo ay nai-record at gagamitin bilang ebidensya. Doon kami lumabas ni Andoy at Mang Gabi mula sa sakristya, sinundan ng isang news crew na naghihintay sa labas. Lumaki ang mga mata ni Don Ricardo nang mapagtanto ang buong lawak kung gaano siya lubos na nalampasan. Kayo! Ungol niya, itinutok sa akin ang nanginginig na daliri. Ito ay isang patibong. Ito ay ilegal. Gagawin ng aking mga abogado na ibasura ito bago... Sa katunayan, putol ni Agent Medina. Ito ay isang investigasyon ng mamamayan na nakatuklas ng ebidensya ng isang nagpapatuloy na kriminal na sabwatan. Ang bawat recording ay ginawa ng may pahintulot ng mga handang lumahok. Lumapit si Boyet, tinatanggal ang wire na suot niya. Kasama po ako, Don Ricardo. Nakikipagtulungan po ako sa mga autoridad sa nakalipas na X na oras. Ang tingin ng pagtataksil sa mukha ni Don Ricardo ay maaaring kasiya siya kung hindi lang ito napakaawa. Ang taong ito na sumira sa mga pamilya at nag-alis ng sinuman sa kanyang daan ay sa wakas ay humaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Mayumi! Desperadong tawag niya habang papasok ang kanyang anak na babae sa simbahan na pinapaligiran ng mas maraming ahente. Sabihin mo sa kanila na lahat ito ay isang maling pagkaunawa. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa katapatan ng pamilya. Lumakad si Mayumi patungo sa kanyang ama. Tuwid ang kanyang likod at matatag ang kanyang boses. Ang katapatan sa pamilya ay gumagana sa magkabilang panig, tatay. Hindi ko po kayang hayaan kayong saktan ng mas maraming inosenteng pamilya. Hindi ko po kayang manahimik habang sinisira ninyo ang buhay ng mga tao para lang sa pera. Ikaw na walang utang na loob, simula ni Don Ricardo, ngunit pinutol siya ni Agent Medina. Ginoong Alcantara, may karapatan kang manahimik. Iminumungkahi ko na gamitin mo iyon. Habang kinakabitan ng posas ang mga pulso ni Don Ricardo, naramdaman kong nabawasan ang isang pabigat sa aking mga balikat na hindi ko man lang napagtanto na dala ko. Ang taong ito na noon ay tila napakalakas, napakahirap hawakan, ay mukhang ngayon ang totoo niyang pagkatao, isang kriminal na sa wakas, ay naubusan ng mga taong pananakutin. Hindi pa ito tapos, sigaw ni Don Ricardo habang sinisimulan siyang ilabas ng mga ahente. Mayroon akong mga koneksyon na hindi ninyo maiisip. Mga hukom politiko, mga taong may utang na loob sa akin. Makakalabas ako sa isang linggo at kapag nangyari iyon, pagsisisihan ninyo ang araw na nagpasya kayong kalabanin ako. Ngunit ang kanyang mga banta ay tunog walang laman na ngayon. Ang desperadong kayabangan ng isang taong alam na ang kanyang imperyo ay bumabagsak. Inakbayan ni Andoy si Mayumi na tahimik na umiiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa ginhawa. Tapos na,
bulong niya. Ginawa mo ang tama. Lumapit sa amin si Agent Medina habang inaayos ang huling kagamitan. Kailangan namin ng kumpletong pahayag mula sa inyong lahat, ngunit gusto kong malaman ninyo ang investigasyong ito ay maglalabas ng mas marami pang bagay bukod sa mga banta laban sa inyong pamilya. Ang ebidensya na ibinigay ninyo ay makakatulong sa amin na lutasin ang mga kaso na nagmula pa 15 taon na ang nakakaraan. Habang pinapanood namin ang kotse ni Don Ricardo na nawawala sa gabi, kumikislap ang pulang at asul na ilaw, naisip ko si Aling Celia at kung ano ang sasabihin niya tungkol sa sandaling ito. Palagi siyang naniniwala na ang mga mabubuting tao na nagtutulungan ay kayang lagpasan ang anumang kasamaan. Wala kayong ideya sa sinimulan ninyo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Don Ricardo mula sa patrol car. Hindi pa ito matatapos dito. Ngunit tapos na. Naipagtanggol na ang katarungan. Pagkalipas ng 6 na buwan, umupo ako sa korte ng San Jose. Pinapanood ang katarungan na sa wakas ay isinara ang mga libro nito kay Don Ricardo Alcantara. Ang lalaki na noon ay tila hindi mahipo ay nakatayo sa kulay kahel na uniforme ng bilangguan habang binabasa ni Judge Reyes ang kanyang sentensya. Habang buhay na pagkakakulong ng walang piyansa dahil sa sabwatan upang gumawa ng pagpatay. Dagdag pa ang 30 taon para sa pangingikil, organisadong krimen at kriminal na negosyo. Ang paghampas ng martilyo ay umalingaw-ngaw sa punong-punong silid at naramdaman ko ang presensya ni Aling Celia sa aking tabi na parang tumatango siya bilang pag-apruba. Mula sa kung saan man nagpupunta ang mga mabubuting kaluluwa kapag tapos na ang kanilang gawain sa lupa. Mahigpit na hinawakan ni Andoy ang aking kamay mula sa upuan sa aking tabi. Matagal nang gumaling ang kanyang mga pasa, ngunit mas mahalaga, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi ko nakita simula noong bata pa siya, purong kagalakan. Talaga pong tapos na tatay, bulong niya. 3 linggo pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakatayo ako sa likod bahay namin sa Kalye Mabini, tahimik na pinagmamasdan ng aking anak. Ang hangin ng hapon ay malamig, ngunit kaaya-aya, tipikal ng Oktubre, iyong uri ng hapon na parang may gininto ang liwanag na bumabalot sa buong paligid. Ang mga dahon ng mangga sa bakuran ay dahan-dahang gumagalaw sa hangin at ang araw ay nakasabit na mababa sa langit, nagbibigay ng malambot na liwanag sa damuhan. Nakakatawang isipin na ang parehong liwanag ng taglagas na minsang naging saksi sa aming pinakamadilim na oras ay ngayon ay parang nagbibigay ng basbas sa pinakamasayang sandali ng aming buhay. Sa gitna ng bakuran, naroon si Andoy. Nakasuot siya ng maayos na barong at paulit-ulit na inaayos ang kanyang kurbata sa pangatlong pagkakataon sa loob lamang ng ilang minuto. Minsan, hinihila niya ito pataas, minsan pababa, tapos haharap sa salamin ng bintana upang tingnan kung pantay ba. Napailing ako at napangiti. Kinakabahan ka ba, anak? Tanong ko habang papalapit. Napahinto siya sandali. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Takot po, pag-amin niya. Bahagyang nagkibit balikat. Ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Pero sa mabuting paraan. Ang sagot niyang iyon ay nagbalik sa akin sa maraming taon na ang nakaraan. Noong unang araw niya sa paaralan, noong unang beses siyang sumali sa science competition, at noong unang pagkakataon niyang ipinakita sa akin ang prototype ng kanyang imbensyon sa garahe. Laging may halong kaba at saya ang mga sandaling iyon, ganoon din ngayon. Bago pa ako makapagsalita muli, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bahay. Lumingon kaming dalawa, at doon lumabas si Mayumi. Nakasuot siya ng wedding gown ni Aling Celia, isang damit na may simpleng disenyo, ngunit puno ng kasaysayan. Ilang linggo naming inayos ang damit na iyon. Tinahi muli ang ilang bahagi, inayos ang baywang, pinalitan ng ilang lumang lace upang eksaktong magkasya sa kanya. Ngunit nang isuot niya ito, parang ang damit mismo ay nabuhay muli. Huminto si Andoy sa kanyang ginagawa, tahimik. Parang nakalimutan niyang huminga, si Mayumi ay nakatayo sa pintuan, hawak ang gilid ng kanyang damit. Ang ginintuang liwanag ng hapon ay tumama sa kanyang buhok at balikat,
na para bang may natural na halo na nakapalibot sa kanya. Mukha siyang nagniningning. Pero higit pa sa ganda ng kanyang damit o ng liwanag ng araw, may isang bagay sa kanyang mukha na mas malinaw kaysa sa lahat. Kapayapaan. At higit sa lahat, kalayaan. Kalayaan mula sa mabigat na anino ng mga kasalanan ng kanyang ama. Kalayaan mula sa mga lihim, kasinungalingan, at takot na minsang bumalot sa kanyang buhay. Kalayaan na piliin ang sarili niyang landas. Matagal nang sinubukang itali ng nakaraan ang kanyang kapalaran. Maraming nagsabi na ang anak ay hindi kailanman makakatakas sa reputasyon ng magulang. Ngunit habang nakikita ko siyang naglalakad papalapit sa amin sa damuhan, alam kong mali iyon. Malaya siya. Malaya siyang pumili ng pag-ibig kaysa pera. Malaya siyang piliin ang isang lalaking hindi perpekto, ngunit totoo ang puso. Malaya siyang bumuo ng uri ng pamilyang matagal na niyang pinapangarap, isang pamilyang puno ng katapatan, pagtitiwala at pag-asa. Lumapit siya kay Andoy at huminto sa harap niya. "Okay ba?" tanong niya, bahagyang kinakabahan. Hindi agad nakasagot si Andoy. Nakatingin lang siya sa kanya na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Sa wakas, ngumiti siya. Iyong ngiting nakita ko na sa kanya mula pa noong bata pa siya. "Perpekto," sabi niya ng mahina. Tumawa si Mayumi at sa sandaling iyon, ang buong bakuran ay parang napuno ng isang uri ng liwanag na hindi kayang ibigay ng araw lamang. Habang nakatayo ako roon, pinagmamasdan silang dalawa na pagtanto ko ang isang simpleng katotohanan na madalas nakakaligtaan ng mundo. Hindi natin mapipili kung saan tayo nagsimula. Hindi natin mapipigilan ang mga bagyong darating sa ating buhay. Pero sa huli, may isang bagay na laging nasa ating mga kamay. Ang pumili kung sino tayo magiging pagkatapos ng lahat. At sa araw na iyon, sa aming simpleng bakuran sa Kalye Mabini, nakita ko ang dalawang taong piniling magsimula muli, hindi bilang mga anino ng nakaraan, kundi bilang mga tagapagtayo ng isang bagong kinabukasan. Inihatid ni Mang Gabi si Mayumi sa makitid na pasilyo sa aming likod bahay. Dahan-dahan silang naglakad sa landas na gawa sa lumang semento, napapalibutan ng mga paso ng halaman na matagal nang inaalagaan ni Aling Celia. Habang papalapit sila sa garahe, napangiti ako nang maalala ko kung gaano kahalaga ang lugar na iyon sa aming pamilya. Ang garahe na iyon ay hindi lang basta imbakan ng mga lumang gamit. Doon nagsimula ang mga pangarap ni Andoy. Doon niya ginawa ang kanyang unang robot noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang, isang maliit at medyo kakaibang makina na gawa sa mga piyesa ng lumang radyo, sirang laruan at ilang wire na halos hindi ko maintindihan kung saan niya nakuha. Naalala ko pa kung paano siya halos hindi matulog sa loob ng 3 gabi, nakaupo sa sahig, nakalibot ang mga tools habang sinusubukan niyang paandarin ang maliit na makina. At nang gumalaw iyon sa wakas, kahit 2 hakbang lang, parang nanalo siya ng buong mundo. Pagkalipas ng maraming taon, sa parehong garahe rin niya sinimulang buuin ang renewable energy system na halos naging dahilan ng pinakamalaking trahedya sa aming buhay. Isang eksperimento na muntik nang magdala sa amin sa kapahamakan, lalo na nang pumasok sa eksena si Don Ricardo Alcantara na sinubukang agawin ang teknolohiyang iyon para sa sarili niyang kapakinabangan. May mga gabi na akala ko ay mawawala na sa amin ang lahat, ang aming bahay, ang aming kalayaan, at marahil pati ang aming buhay. Pero sa huli, ang parehong imbensyon na iyon ang nagligtas sa amin. Matapos ang lahat ng pagsubok, matagumpay na naipatente ang teknolohiya ni Andoy. Hindi nagtagal, isang malaking kumpanya ng malinis na enerhiya sa timog ang nag-alok na bilhin ng karapatan sa paggamit nito. Ang halaga ng kasunduan ay higit pa sa inaasahan namin. Isang halagang magsisiguro sa kinabukasan ni na Andoy at Mayumi sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit para kay Andoy, hindi kailanman pera ang pinakamahalaga. Sa tuwing pinag-uusapan niya ang proyekto, napapansin ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi iyon ang liwanag ng kayamanan o tagumpay sa negosyo. Ito ang liwanag ng isang inventor na alam na ang kanyang ginawa ay may tunay na silbi sa mundo. "Pa," sabi niya minsan habang nakaupo kami sa garahe, "isipin mo
kung gaano karaming bahay ang magkakaroon ng malinis na kuryente dahil dito. Hindi niya kailangang sabihin pa kung gaano iyon kahalaga sa kanya. Ang seremonya ng kasal ay pinangunahan ni Pastor David mula sa simbahan ni Santa Maria. Ang parehong simbahan kung saan minsan naming natrap si Don Ricardo sa isang plano na halos parang eksena sa pelikula. Nakakatawa isipin na ang lugar na iyon, na minsang naging tagpuan ng takot at tensyon, ay ngayon ay naging saksi sa isa sa pinakamasayang araw sa aming buhay. Habang nakatayo si Pastor David sa harap, may hawak na maliit na Biblia, ang hangin ay tahimik at puno ng pag-asa. Nang magharap sina Andoy at Mayumi, hawak ang mga kamay ng isa't isa, ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. Sa harap ng Diyos at ng aming mga mahal sa buhay, sabi ni Andoy, nangangako akong mamahalin ka sa bawat pagsubok na darating. Sumagot si Mayumi, ang kanyang mga mata ay bahagyang basa, ngunit puno ng ngiti. Kasama mo akong haharap sa anumang hamon na ibibigay ng buhay. Habang pinapakinggan ko ang kanilang mga sumpaan, hindi ko maiwasang balikan sa isip ko ang mahabang paglalakbay na nagdala sa amin sa sandaling iyon. May panahon na kami ay mga biktima lamang, takot, nalilito, nababaluta ng mga puwersang tila lampas sa aming kontrol. May mga taong may kapangyarihan, pera, at impluwensya na akala nila ay kaya nilang kontrolin ang lahat, lalo na ang mga simpleng taong tulad namin. Isa na roon si Don Ricardo Alcantara. Para sa kanya, ang mundo ay parang laro ng kapangyarihan. Akala niya ang pera ay kayang bumili ng anumang bagay, mga tao, mga ideya, kahit ang kinabukasan. Pero may isang bagay na hinding-hindi niya kailanman naunawaan. Habang pinagmamasdan ko sina Andoy at Mayumi na magkahawak ng kamay sa ilalim ng liwanag ng hapon, napagtanto ko kung ano iyon. Ang mga ordinaryong tao, kapag pinag-isa ng pag-ibig, tapang at determinasyon, ay may kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng kahit gaano karaming pera. Ang kapangyarihang lumaban. Ang kapangyarihang magtiwala sa isa't isa. At ang kapangyarihang baguhin ang kanilang sariling kapalaran. Sa huli, iyon ang dahilan kung bakit kami naroon sa araw na iyon. Hindi bilang mga biktima ng nakaraan, kundi bilang mga taong nakaligtas at nagtagumpay. Nangangako akong mananatili sa iyong tabi, sabi ni Mayumi. Malinaw at malakas ang kanyang boses habang nakatingin siya diretso sa mga mata ni Andoy. Walang pag-aalinlangan sa kanyang tono. Hindi iyon ang boses ng isang babaeng napipilitang magsalita ng mga pangako. Iyon ang boses ng isang taong pinili ang pag-ibig kahit alam niyang may kasamang hirap ang landas na tatahakin. Pipiliin ko ang tapang kaysa sa ginhawa, patuloy niya. Ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan at pag-ibig sa lahat ng bagay. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko napigilang mapaluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng mga salitang iyon. Mga salitang hindi basta binibigkas kundi pinaglalaban. Sumagot si Andoy at nang magsimula siyang magsalita, napansin kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, pero matatag ang kanyang tinig. Nangangako akong bubuuin ang ating kinabukasan ng magkasama, sabi niya. Lilikha tayo ng isang magandang bagay mula sa anumang material na ibigay sa atin ng buhay. Tulad ng itinuro sa akin ng aking tatay, at tulad ng itinuro ng kanyang tatay sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng direkta. Para akong biglang dinala pabalik sa mga panahong nagtatrabaho kami ng kanyang ama sa lumang garahe. Ang amoy ng kahoy, ang tunog ng martilyo, ang mga aral na hindi kailanman isinulat sa libro, kundi ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hindi ko na napigilang punasan ang luha ko. Sa paligid namin, nakangiti ang mga kapitbahay. May ilan pang tahimik na umiiyak. Ang simpleng seremonya sa aming bakuran ay parang naging mas makahulugan kaysa sa anumang magarang kasal sa malaking hotel. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang munting selebrasyon. Sa likod bahay namin, naglatag ang mga kapitbahay ng mahabang mesa na puno ng pagkain, pancit, lumpia, inihaw na manok, at ang espesyal na kare-kare na ginawa ni Aling Celia. May mga batang tumatakbo sa damuhan, nagtatawanan,
habang hinahabol ang isa't isa. May mga matatandang nakaupo sa gilid, nagkukwentuhan at nagbabalikan ng mga alaala. Ang hangin ay may halong amoy ng inihaw na karne at sariwang damo. Sa isang sulok, may maliit na speaker na tumutugtog ng mga lumang awitin na kilala ng lahat. Unti-unti akong lumayo sa gitna ng kasiyahan. Napunta ako sa tabi ng rosas na hardin ni Aling Celia. Isang maliit na lugar na puno ng pula, puti at rosas na mga bulaklak na maingat niyang inaalagaan araw-araw. Doon ako tumayo, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong nagdiriwang. Habang nakatingin ako sa kanila, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng pinagdaanan namin bago dumating sa araw na ito. Ang mga takot, ang galit, ang mga gabing hindi kami makatulog dahil sa mga pangyayaring halos sumira sa aming pamilya. Naalala ko sina Mang Rodel at Boyet, ang dalawang lalaking minsang naging bahagi ng pinakamadilim na yugto ng aming buhay. Sa huli, nakatanggap sila ng pinababang sentensya kapalit ng kanilang kooperasyon. Hindi iyon naging madaling desisyon para sa marami. May mga taong naniniwalang hindi sapat ang kaparusahan na natanggap nila. Pero habang lumilipas ang panahon, may mga balitang nakarating sa amin. Si Mang Rodel ay nagsimulang magtrabaho sa isang maliit na paggawaan sa kabilang bayan. Tahimik daw siya roon, masipag, at bihirang magsalita tungkol sa nakaraan. Si Boyet naman ay sumali sa isang programang tumutulong sa mga dating nagkasala na muling makapagsimula. Pareho silang nagsisikap na buuin muli ang kanilang buhay. Habang pinagmamasdan ko ang mga bagong kasal na tumatawa kasama ang kanilang mga kaibigan, napagtanto ko ang isang bagay na matagal ko ring tinanggihan tanggapin. Kahit sa pinakamadilim na kalagayan, may pagkakataon pa ring magbago ang tao. Ang konsensya kahit gaano pa ito katagal na natulog, maaari pa ring magising. At ang pagtubos, kahit gaano pa kalayo ang landas papunta roon, ay laging posible. Lumapit sa akin si Andoy makalipas ang ilang minuto, hawak ang kamay ni Mayumi. Pareho silang nakangiti, pagod ngunit masaya. "Tatay," sabi niya, "salamat sa lahat." Ngumiti ako at tinapik ang kanyang balikat. Sa sandaling iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga ilaw sa bakuran ay nagsisimulang magningning, napagtanto ko na ang buhay ay parang paggawa ng isang bagay mula sa mga piraso ng kahoy. Minsan ang materyales na ibinibigay sa atin ay basag, magaspang at mahirap hubugin. Pero kung may tapang, katotohanan at pag-ibig, maaari pa rin tayong makalikha ng isang bagay na tunay na maganda. Habang lumulubog ang araw sa San Jose, kinain ni na Andoy at Mayumi ang kanilang wedding cake. Isang simpleng chocolate cake mula sa panaderya ni Mang Ben, ang parehong lugar kung saan bumibili si Aling Celia ng aking mga birthday cake. Walang karangyaan, walang mamahalin, ngunit ginawa ng may pagmamahal ng mga taong nagmamalasakit sa kanilang komunidad. "Tatay," sabi ni Andoy. Iginiya ako sa isang tabi habang natatapos ang gabi. "May balita po kami ni Mayumi. Nagdadalang tao po siya. Sa Tagsibol na po ang panganganak." Naramdaman kong lumawak ang aking puso sa kagalakan na hindi ko naranasan simula noong araw na isinilang si Andoy. Isang bagong henerasyon, isang bagong simula, isang pagkakataong ipasa ang mga halaga na nagdala sa aming pamilya sa pinakamadilim na oras nito. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa beranda, pinapanood ang mga bituin na lumitaw sa aming tahimik na kalye, bumulong ako ng isang panalangin ng pasasalamat kay Aling Celia sa Panginoon at sa anumang kapangyarihan sa universo na nagsisiguro na ang pag-ibig ay sa huli nagtatagumpay laban sa puot, na ang katarungan ay sa wakas ay nanaig sa katiwalian, at na ang pag-asa ay palaging nakakahanap ng paraan upang umusbong kahit sa pinakamahirap na lupa. Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari sa aming pamilya, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa pagprotekta sa imbensyon ni Andoy o pagharap sa isang makapangyarihang tao. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, ang walang hanggang laban sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng mga gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang itaas ang iba at ng mga gumagamit nito upang hilahin ang iba pababa. Ang Diyos ay gumagawa sa misteryosong paraan at naniniwala ako na inilagay niya ang bawat tao sa aming daan para sa isang dahilan.
Sina Mang Rodel at Boyet ay nakahanap ng kanilang konsensya sa pinakamahalagang oras. Pinili ni Mayumi ang pag-ibig kaysa sa karangyaan. Maging ang lumang koneksyon sa pulisya ni Mang Gabi ay naging instrumento ng katarungan ng pinakakailangan namin sila. Itinuturo sa atin ng Panginoon na walang sandata na binuo laban sa mga matuwid ang magtatagumpay, at ang aming kwento ay nagpapatunay sa katotohanang iyon. Nang inakala ni Don Ricardo na nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, nang naniwala siyang ang pera at mga koneksyon ang gumawa sa kanya na hindi mahipo, inihahanda na ng Diyos ang kanyang pagbagsak sa pamamagitan ng mismong mga taong inaakala niyang kontrolado niya. Kung may isang aral na gusto kong ipasa mula sa kwentong ito bilang isang lolo, ito ay, huwag na huwag ninyong hayaang kumbinsihin kayo ng sinuman na ang inyong mga pangarap ay walang halaga dahil sa inyong pinagmulan. Ang imbensyon ni Andoy ay hindi naging mahalaga dahil gusto ito ng isang mayamang tao. Laging mahalaga ito dahil nagmula ito sa isang mabuting puso at isang napakatalinong isip. Itinuro ng totoong kwentong ito sa aming pamilya na ang mga ordinaryong tao ay maaaring makamit ang mga pambihirang bagay kapag nagkakaisa. Natutunan namin na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama sa kabila ng pagiging takot. Mas mahalaga na tuklasan namin na ang pag-ibig at determinasyon ay kayang lagpasan ang anumang hadlang, gaano man kalakas ang inyong mga kaaway. Minsan, ang pinakamahalagang kwento ng lolo ay hindi tungkol sa mga engkanto o malalayong bayani, kundi tungkol sa mga totoong pamilya na tumanggi sumuko ng tila wala ng pag-asa. Ipinapakita ng aming totoong kwento na sa pananampalataya, pamilya, at hindi matitinag na prinsipyo, kahit ang pinakamaliit na si David ay kayang talunin ang pinakamakapangyarihang si Goliath. Habang pinapanood ko sina Andoy at Mayumi na palakihin ang kanilang mga anak, itinuturo sa kanila ang parehong mga halaga na sinikap naming itanim ni Aling Celia. Natatandaan ko na bawat henerasyon ay humaharap sa sarili nitong mga labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ngunit sa patnubay ng Diyos at pagmamahalan ng pamilya, ang mabuti ay palaging makakahanap ng paraan upang magtagumpay. Ano ang naiisip ninyo sa paglalakbay ng aming pamilya? Nakaranas na ba kayo ng sitwasyon kung saan kailangan ninyong pumili sa pagitan ng madali at tama? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga sariling kwento tungkol sa pagtatanggol sa kung ano ang mahalaga. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, pakisubscribe po sa aming channel at ibahagi ito sa sinumang maaaring mga ilangan ng pagkarinig na ang pag-asa at katarungan ay umiiral pa rin sa mundong ito.